Kumusta kayo? Gusto niyo bang malaman ang isang medyo tagong sikreto ng ating justice system? Sa pagpapaliwanag natin ito, pag-uusapan natin ang Act No. 4103 o mas kilala bilang ISLAW. Para lang siyang isang malaking laro ng timeout. Isang laro kung saan, kapag sinunod mo ang rules, pwede kang manalo at makamit ang kalayaan mo ng mas maaga. Exciting, di ba? O sige, simulan na natin. Pero bago tayo lumalim, isipin niyo muna to. Paano kung ang pagkakakulong ay hindi lang isang patay na numero? Kasi kadalasan, iniisip natin kapag sinabi ng judge na kulong ka ng 10 taon, ayun na yun, tapos ang usapan. Pero paano kung ang sistema natin ay pwedeng mag-adjust? Isang sistema kung saan ang parusa mo ay may range, may palugit na pwedeng magbago depende kung nagpakabait ka sa loob. Yan mismo ang magic ng batas na i-discuss natin ngayon. Ito ang tinatawag nating Indeterminate Sentence Law. Lumang batas na ito, nilagdaan pa noong December 5, 1933. Bale, sa halip na sabihin ng judge na eksaktong 10 taon kang makukulong, bibigyan ka niya ng window o saklaw ng panahon. Mayroon kang minimum at mayroon kang maximum na sentensya. Ang pinaka-goal nito, hindi lang para parusahan ka, kundi para bigyan ka ng chance na patunayang, hey, nagbago na po ako. Para mas madaling magets, isipin niyo yung timeout noong elementary tayo. Di ba kapag nakagawa ka ng kalokohan, papaupuin ka ng teacher sa sulok? Kung eksaktong parusa yan, uupo ka dyan ng eksaktong 10 minuto kahit anong iyak o sorry mo. Pero sa batas natin ngayon, sa palugit na parusa, parang sinabi ng teacher mo na time out ka dyan mula 5 hanggang 10 minuto. Ibig sabihin, kapag umabot na ng 5 minuto tapos nakita ng teacher na bumait ka na talaga, pwede ka na niyang payagang maglaro ulit. Ganyan kasimple ang IS law. Kapag natapos mo yung minimum na oras, may chance ka nang makalaya ng maaga. Pero teka, pumunta tayo sa unang bahagi, ang mga disqualified na manlalaro. Bago kayo masyadong matuwa, kailangan nating linawin na hindi lahat pwedeng sumali sa larong ito. Ayon sa Section 2 ng batas, may mga taong out agad. Sino-sino sila? Sila yung mga nakagawa ng matinding krimen, tulad ng mga nasentensyahan ng parusang kamatayan o habang buhay na pagkakakulong. Bawal din ang mga nagtaksil sa bayan, mga namirata, yung mga pabalik-balik na lang na kriminal, mga tumakas sa kulungan at yung mga binigyan na ng pardon noon pero sumaway pa rin. Ang logic dyan ay simple lang. Kung sinira mo ng sobra-sobra ang tiwala ng batas, game over. Walang early timeout para sa'yo. May isa pa palang exception na medyo interesting. Kung ang pinakamatagal na sentensya mo o yung maximum mo ay 1 taon pababa, let's say 6 na buwan lang ang parusa mo dahil sa isang maliit na offense, hindi ka rin pasok sa ICE law. Bakit? Kasi masyadong maiksi yung 1 taon para gawan pa ng minimum at maximum, kaya yun, kailangan mo na lang talagang tapusin yung buong sentensya mo. Ngayon, dumako tayo sa susunod na bahagi. Kilalanin ang mga tagahatol sa parole. So, paano kung pasok ka naman? Hindi ka disqualified, tapos nabuno mo na yung minimum na timeout mo. Sino ngayon ang magsasabing, okay, pwede ka nang lumabas? Diyan papasok ang lupon ng indeterminate sentence. At guys, grabe ang composition ng grupong ito, promise. Hindi lang puro abogado o pulis. Oo, nandiyan ang kalihim na katarungan. Pero may kasama silang sociologist para intindihin ang epekto mo sa libunan. May pari o guro para tingnan ang moralidad mo. May psychiatrist para suriin ang takbo ng isip mo. At mandated by law, kailangan may kahit isang babae sa lupon. Tinitingnan nila ang buong pagkatao mo, hindi lang yung nilabag mong batas. Astig, di ba? By the way, fun fact lang mula sa Section 4. Alam niyo ba kung magkano ang allowance ng mga miyembro ng lupon na ito noong ipinasa ang batas noong 1933? Hulaan nyo, 10 piso! Opo, 10 piso per meeting. Siyempre, malaking pera na yun noong 1930s, pero nakakatuwa lang isipin kung gaano nakalaki ang nagbago kumpara ngayon, di ba? Anyway, balik tayo sa trabaho nila. Sinasabi sa Seksyong 5 na hindi ka pwedeng palayain ng basta-basta. Hahalukayin ng lupon ang buong record mo, pisikal, mental at moral na kalagayan mo sa loob ng kulungan. Bakit nila ginagawa to? Kasi kailangan nilang makasiguro ng 100% na kapag pinakawalan ka, hindi ka na magiging banta sa lipunan. Kapag nakita nilang ready ka na at nagbago ka na talaga, bibigyan ka na nila ng pansamantalang kalayaan. Kaya narito tayo sa pinakaaabangan bahagi. Manalo sa laro, mga hakbang tungo sa maagang kalayaan. Kung gusto mong manalo sa ISLAW, para lang itong video game na may 4 na levels. Level 1, kailangan mo munang tapusin ang pinakamaikling oras o minimum sentence mo. Wala kang choice, kailangan mo yang pagdaanan.
Level 2, kailangan mong mapabilib ang lupon para ma-approve nila ang pansamantalang paglaya. Level 3, dito papasok ang pagmamanman o surveillance. Nakalabas ka na pero may nakabantay sa'yo. At kung pumasok ka dyan ng walang palpak, aabot ka sa Level 4, ang pinal na paglaya. Dito, officially and completely, malaya ka na. Pero gusto kong himayin yung level 3, yung pagmamanman. Kasi marami ang nag-aakala na kapag pinalaya ka na, ayos na. Mali. Ayon sa Section 6, nasa ilalim ka pa rin ng surveillance. Kailangan mong mag-report ng regular sa mga opisyal. Hindi ka pwedeng lumipat ng bahay o bumiyahe kung hindi aprobado. Para ka pa rin nasa isang mahabang invisible na tali. Nakabantay ang gobyerno para masigurong good boy o good girl ka pa rin sa labas. Ngayon ang kabaliktaran naman, matatalo sa laro, paglabag sa mga panuntunan. Paano kung pasaway ka talaga? Paano kung nasa labas ka na, nasa surveillance period, tapos bigla kang lumabag sa rules o kaya gumawa ka ulit ng krimen? Nako, makinig kayong mabuti dito kasi sa Section 8, wala nang bawian. Kung lumabag ka, aarestuhin ka ulit. At alam nyo ba kung ano ang parusa? Babalik ka sa loob para bunuin ang bawat natitirang araw ng iyong maximum sentence. Walang palusot. Kung binigyan ka ng 5 hanggang 10 taon at pinalaya ka sa ika-5 taon, pero nagloko ka, babalik ka sa selda para tapusin ang natitirang 5 taon. Back to zero ka kasi sinayang mo ang tiwala nila. At dyan nagtatapos ang ating pagpapaliwanag. Pero bago tayo maghiwalay, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Itong sistema natin, itong nababagong timeout na may pabuya para sa mabuting pag-ugali, binabago ba talaga nito ang puso ng isang tao para maging mabuting mamamayan? O sadyang tinuturuan lang nito ang mga bilanggo na maging magaling sumunod sa patakaran para lang makalabas agad? Mapapaisip ka talaga. Ano man ang pananaw nyo, napakagandang diskarte nito para balansehin ang parusa at ang pag-asa sa pagbabago. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon at patuloy tayong matuto.